Gandang umaga po sa inyo mga kapatid. Kumusta po? Okay naman. Okay. Happy ba yung wife nyo? Ayoko naman sa yung mga wife. Isa lang yung tinatanong ko. Happy naman. Walang makasagot. Mukhang hindi happy. Because a happy wife is a happy life. Tama ba yun? A happy wife is a happy life dahil pag mareklamo yung asawa mo, problemado ka. Honey, tama po. Pag hindi makontento yung asawa mo, aba, ay malaking problema mo. Masubas ko, palalautin ka. Mag-aano ka dito sa bahay? Lumaot ka. Abaya, darling, tingnan mo naman yung subas ko, pabugso-bugso. Ano nga gagawin mo dito? Wala ka lang gagawin dito. Honey. Di problemado ka. Darling, ito ang sweldo ko. Ito lang? Di mo ba alam, yung mga bata mag-tuition? Yung pambaon pa ng anak mo? Pambili natin ng bigas? Pambayad sa kuryente? A happy wife is a happy life. Honey. Pero, alam din naman natin na hindi naman lahat ng asawa, kalimitan, ay mapaghanap. May mga tahimik na asawa. Nagtitiis. Nagtsatsaga. Hindi nagrereklamo. May entrega o wala. May hanap o wala. Kung ano ang nandyan, pagtiisan. Dahil ang totoo, mga kapatid, malaking bagay ang disposisyon ng isang asawa, ng ginang, ng ilaw ng tahanan. Parang Mother's Day, honey. Totoo po yan sa karanasan natin. Dahil kung yung babae, alituat, lahat ng birthdayan ay pupuntahan, at kung kani-kanino pa angkas-angkas, ano mangyayari sa pamilya ninyo? Sasabihin ng asawang lalaki, abay, dumito ka. At yung mga anak mo ay ang aamos. May birthdayan nga doon, ay, kalamaring pinapupunta nga ako, aalis na. Hindi ka malaang magsaing, hindi ka malaang maglinis, hindi ka malaang magpakain yung mga bata, hindi ka malaang magpaligo. Malalaki na iyan. Ikaw nga, wala ka lang ginagawa. Ay, ba't mo lang gagawin? Nagtatrabaho ako. Ay, ba't nag-enjoy lang naman ako? Nag-enjoy lang daw siya. Ano mangyayari pag ganyan ng babae? Malaking bagay. Hindi sa kinukonsinti natin ng mga lalaking na kung paminsan-minsan pa ay bumibiglang liko. Hindi ganoon dapat. Pero be that as it may, mahalaga ang disposisyon ng nanay. Dahil ang pagnanay na, ang naging problema, mahirap na. Hindi ba? Si Father naman, hindi naman equal ang pagdating. Hindi po, nangyayari po iyon. Alam po natin. Kaya, pinupuri natin ang mga magulang nanay na para sa pamilya, para sa mga anak. Sige lang, tiyaga lang, tiis. At baka magbalik loob lang yung tatay ninyo. Dahil pag yung nanay na nagsabing, maghiwa-hiwalay na tayo. Tapos, ang tahanan natin. Hindi ba? Kapag yung nanay na ang alituat, alam niyo po yung alituat, hindi mapakanali. Honey, tapos kayo mga bata. Kaya huwag niyong gagalitin ng nanay ninyo. At ang sasabihin ng nanay ninyo, pag ako nagsawa sa inyo, iiwanan ko kayo.
Magsama-sama kayo. Doon kayo sa ama ninyo. Yan, mga dialogue ni nanay yan eh. Doon kayo sa ama ninyo. Sumama kayo sa ama ninyo. Nasawa na ako sa inyo. Iiwanan ko na kayo. Pag umalis nga yun, aba, honey. Pero ba't naman ganyan, Father, ang iyong homily? No? Pag hahanapin natin yung tema ng unang pagbasa at ng gospel, particularly, maliwanag yung gospel, ebanghelyo tungkol sa pagiging mabuting katiwala, steward. Ano naman kaugnayan ng pagiging mabuting asawa doon sa pagiging katiwala? Upang bigyan tayo ng halimbawa ng isang mabuting katiwala, ibinigay sa atin ang halimbawa ng isang mabuting ina ng tahanan. To give us an example of a good steward, our Lord Jesus Christ gives us the example of a good wife. Pag masinop yung asawa ninyo, may future kayo. Di ba? Tama po, mali. Mag-e-entrega sa iyo si Mister. Kung nag-e-entrega, ay kung hindi. Ayun, sakit sa ulo yun, honey. Irog, ito, pera. Ito ang sweldo ko. Ang sabihin ng babae, paano kaya mimiri-mirihin itong sweldong ito? Mimiri-mirihin mo yung sweldo eh. Pambayad sa tubig, pagbayad sa kuryente, pambili ng bigas, pambili ng ulam araw-araw, pantuwisyo ng bata, pambaon pa. May matitira pa ba? Kaya yun nakita nyo sa post ko, di ba? Halos mabaliw-baliw na yung lalaki doon. Kasi ang bonus niya, 30,250. Ang utang niya, 30,200. May natira naman 50 pang tricycle. See? Pag masinop, may kapupuntahan yung pamilya ninyo. Pag bulagsak, alam po ninyo yan. Hindi ho ba? Oo, kasi kung sabi mo itong sweldo ng asawa mo, bibigay sa iyo, yung hanap niya, irog, paano naman ipagkakasya itong 500 sa araw-araw? Ulam, 3 beses tayong kakain. Honey, abay talaga magaling kayo mag-magic. 3 beses, may ulam pa, may baon pa. Yung pangkuryente pa. Kaya nga, tututusin, pang magpapaaral ka, kaya mong pag-ipunan yung tuition fee eh. Ay yung pang araw-araw, mga bata. Pag kaya pag yung kurso ninyo nandito lang din sa ating lokalidad, dito na lang kayo, huwag nyo nang pahirapan magulang nyo. Galingan na lang ninyo mag-aral. Pareho lang iyon, wag na kayo pamayni-Maynila. Yung pambaon ninyo araw-araw, ilan ang ginagastos ninyo doon? 300? Galit yata si Father. Akala ninyo madali. Gusto ko sa Lucena mag-aral. Ay, doon sa Maynila. Ay, kung saan pa. Ay, dito lang, ganun din naman yung kurso. Anong pinagkaiba na yun? Isipin mo yung hirap na magulang mo, maghanap ng pambao mo araw-araw, 300, 500, 200. Ikaw, kung mabubuhay ka sa noodles, mayat maya ang kinakain. Pero, nasa disposisyon din naman ng bata talaga, Kaya naman kung masikap naman talaga. Anyway, para bumalik na tayo dun sa punto ko, to give us an example of a good steward, our example given by the Lord is a good wife. Pag magaling, pag masinop, wag lang mahilig sa Lazada, Shopee. Ayun palang kaugnayan noon. Walang ibang magandang halimbawa ng isang katiwala kung hindi ang isang masinop na may bahay. Napaka. Hindi ba? Yun na talaga. Masabi mo, oo nga, Hamakin mo, nakakaya niyang pagkasya-kasyahin lahat na yan sa buong mag-apon. Hindi naman sila, okay?